Okay guys, ayan, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating panibagong video dito sa ating channel, no. So para sa mga kababayan natin, mga kamangyan natin na nagtatanong kung nasan ako, nandito ako sa United Kingdom. Isa akong nurse at ito yung livelihood natin at the moment, no. So para dun sa mga nagtatanong kung paano ko na ma-manage yung poultry, no, yung RTL chicken natin na poultry sa Pilipinas, sa Mindoro. Habang nandito ako sa abroad ay tatlo lang yung importante na pwede kong i-share sa inyo. Unang-una ay syempre dapat makahanap kayo ng tao na talagang mapapagkatiwalaan ninyo. So far, ang tao na meron ako ay mapapagkatiwalaan naman. Sa tingin ko ay may concern sa business, no. So importante na mahanap nyo yung tao na yon. Concern sila sa negosyo. At the same time ay meron silang malasakit dun sa negosyo mo, mapapagkatiwalaan. Ikalawa, isa sa mga kung paano ko minamanage, no, meron ako mga CCTV, no. So ang poultry ay meron silang mga CCTV sa buong area, no. So hindi lang dalawang purpose ng CCTV, para ma-monitor ko yung negosyo. Pangalawa ay para ma-stress relieve ako. Isa sa mga pinaka-stress reliever ko is yung mga manok o kaya yung baboy nakikita ko sa CCTV. Yan ang isa sa mga pinaka-benefit ko sa CCTV. Yung nice, nawawala yung stress ko. Ikatlong bagay na dapat ay malaman nyo na pwede kong i-share kung paano ko minamanage ang business sa Mindoro while I'm here sa UK ay I control the finances, no. Ako nagbabayad ng lahat ng mga bills, ako ang nagbabayad ng mga feeds, ako ang tumatanggap ng karamihan sa mga bayad. Kung meron mang pumupunta sa tao ko ay syempre yun yung benta ng itlog doon sa mismong farm, no. So ang maganda dyan ay malaking tiwala ako sa kanila. Pangalawa ay meron akong daily accounting, no. So nag-a-account ako daily kung ilan na nabenta, magkano ang benta, magkano expenses, at saka ilan yung mga natira na itlog, mga ganon. So balikan natin yung una. Importante yung makahanap kayo ng tao na may malasakit sa negosyo at mapagkakatiwalaan. So two things ang dapat nyong ang isipin ninyo dito sa ganito, no. Una, makakahanap lang kayo ng tao na may malasakit sa negosyo at saka mapapagkatiwalaan kung kayo mismo ay papakita nyo sa kanila na mapapagkatiwalaan sila at ipaparamdam nyo sa kanila na sila ay bahagi ng iyong pamilya. So kung ituturing mo sila na hindi katulong, hindi tauhan sa farm, kung ituturing nyo sila na bilang kapamilya, tuturing nyo sila na kamag-anak, ituturing nyo na ipaparamdam nyo sa kanila na kaya natin ginagawa to is para matulungan ko din kayo at para matulungan nyo din ako. Kahit maliit lang yung negosyo at kahit maliit lang ang kita, basta meron trabaho yung mga tao na kinukuha ninyo na katulong, iparamdam nyo yun na ganyan, na kahit mawala yung negosyo, hindi ka masyadong maapektuhan, pero kung mawala yung negosyo, mawawalan sila ng livelihood. So ganon. Ikalawa is dapat ay may concern ka sa kanila. Kasi kung halimbawa may nagkasakit sa kanila o nagkakasakit sila, napapagod sila, ang wala silang pera, lahat ng yun dapat naiintindihan mo at naunawaan mo at handa ka na tulungan sila sa panahon na kailangan nila yung mga ganong suporta.
no? So importante 'yon kasi pagka sa atin sa Pilipinas, isa sa mga pinakang hindi malilimutan is yung utang na loob. Kahit na naghihirap ang mga tao, yung palabra de honor at saka utang na loob, iyan ay isa sa mga pinakang mabigat na Filipino traits, no? So kung pinakitaan mo sila ng maganda at mahal mo sila bilang kapamilya at concern ka sa kanila, isusukli nila yan sa'yo. Yun ang isa sa mga natutunan ko sa pagmamanage ng negosyo kung ikaw ay malayo, no? So pangalawa ay siguro isa sa mga hindi rin siguro magandang gawin natin is i-avoid natin gawin is umasa tayo sa kapamilya. Dahil ang kapamilya natin ay mayroon din silang mga sariling buhay, mayroon din silang mga sariling trabaho, mayroon din silang mga sariling pangangailangan. So mas maganda na ipagkatiwala mo na lang sa ibang tao na itatrato mo bilang isang pamilya, no? So yon. Ganon din ang isa sa mga pinaka-importante ay yung tao mo dapat ay suportado mo, no? Dapat sinusuportahan mo, dapat hindi ka masyado maligalig, no? Dapat hindi ka bossing, no? Dapat wag kang masyadong nagagalit, wag kang nagmumura, dapat may pakiusap ka kung mag-uutos ka. At kung medyo hindi mo nagugustuhan ng ginagawa, di paliwanag mo at pag-usapan ninyo. Yun ang isa sa mga natutunan ko bilang remote manager, no? Bilang nagmamanage ng remote na business, no? So yung pangalawa nating pinag-uusapan ay yung sinasabi ko na kailangan ng CCTV, no? CCTV is a good equipment, hindi dahil sa hindi ka nagtitiwala sa tao mo, kundi dahil para may peace of mind ka, no? So para naalis yung pagdududa, ikalawa naalis yung stress mo, ikatlo hindi mo namomonitor mo yung buong activity ng iyong business. So kung meron kang ganyan, mas madali mo nang mamomonitor, no? At saka mas madali mo makita kung ano yung mga nangyayari. Kasi syempre sa iyong sariling phone, meron kang notifications at kung anong mga features sa phone mo lang, kitang-kita mo na. Ikatlo ay yung sinasabi ko kanina na ikaw dapat ang nagkokontrol ng finances, no? Mahirap magtiwala sa kahit na sino, kahit nga minsan sa sarili ko mahirap magtiwala pagka may pera na akong hawak, no? So kalimitan pag hindi talaga malinaw sa akin kung saan pupunta ang pera, mabilis maubos. So ganun din sa kahit na sino, pamilya man yan, tao mo man yan, kapag sila yung nagko-control, full control ng finances, chances are magkakaroon ng temptation, no? Magkakaroon ng temptation na mag-cheat o kaya ay mangupit o kaya ay madispalko ang pera. So itong mga ganito may iwasan kung ikaw mismo ang nagko-control ng finances. So napakadali na ngayon kasi meron na tayong messenger, napakadaling tumawag, napakadaling mag-send ng resibo, napakadaling sabi kung magkano ang babayaran, at napakadali na ring mag-send ng pera ngayon. So kapag ikaw ay may GCash, isa sa mga pinaka-importante, may GCash, makakapag-send ka, makakabayad ka ng lahat ng mga bills mo ng through GCash. Makakatanggap ka lahat din ng receivables mo, yung bayad sa mga itlog, bayad sa kung ano man na ibinebenta mo sa pamamagitan ng GCash, no? At ikaw naman, pwede mo namang alisin sa GCash papunta sa iyong personal bank account kung meron kang bank account sa Pilipinas. So napakadali na. Ako, ang ginagawa ko, pag may mga feeds ako na babayaran, pinapadala ko na doon sa
mismong tao, mismong ka-business transaction ko na nagde-deliver sa akin ng feeds, yung mismong bayad. O kaya naman, yung mga tao na bumibili ng itlog sa akin, ibinibigay lang ng tao ko yung GCash number ko, tapos isesend nila sa akin yung bayad dun sa GCash number ko. So, yung GCash ko naman ay nagagamit ko, nakokontrol ko din dito sa United Kingdom kasi basta merong roaming, merong load, yung iyong GCash, merong internet, magagamit mo siya na pang transact dito sa abroad, kahit saan sa abroad, basta may load, magagamit mo yan. So yun, importante na ikaw mismo ang naghahawak ng finances, meron kang natatrack mo kung ano yung expenses mo, tapos magkano yung mga expenses na magkano income mo. Nang sa ganon, makikita mo kung ang negosyo mo ay kumikita at kung yung negosyo mo ay nalulugi. So, ikaw mismo ang makakakita agad niyan. Ako, meron akong Excel na spreadsheet para sa lahat ng expenses, buwan-buwan. At meron din akong spreadsheet para sa income, tapos magkatabi yon, tapos makikita ko kung magkano ang pumasok na pera, magkano ang expenses na lumabas, magkano ang deficit kung deficit, at magkano ang profit kung may profit. So yun yung ginagawa ko, at alam ko kayang-kaya nyo din itong gawin. Alam ko kayang-kaya din yung gayanin yung ginagawa ko kasi napakasimple lang, no? At so far it works for me. Hindi ako nawawalan ng pera, hindi ako na lahat ng mga expenses ay nakikita ko, pati yung bayad sa kuryente kung magkano, bayad sa feeds, bayad sa tao, bayad sa lahat ng expenses nakikita ko. So namo-monitor ko lahat, at kung meron mang profit, diretso yan sa bank account ko sa Pilipinas, no? So yun yung isa sa mga pinakamaganda na ginagawa natin dito. So yun guys, kung sa tingin niyo ay, kung OFW kayo at sa tingin niyo ay kaya nyong gawin ito at posibleng gawin ninyo, kasi gawin ninyo dahil kung tayo ay nandito sa abroad tapos mayroon tayong intensyong mag-for good sa Pilipinas, this is the only way na we can do it, no? So unless otherwise, magaling kayo mag-ipon sa abroad, tas pag uwi ninyo, dun nyo sisimulan yung negosyo, no? So magandang magsimula din habang nandito kayo, na monitor nyo, napapag-aralan nyo yung negosyo, tapos na i-execute nyo yung mga plano nyo, tapos nakikita nyo kung nag-work o hindi. So kung hindi nag-work, nandito ka pa rin, may trabaho ka pa rin. Kung mag-work siya, pwede ka nang umuwi at pwedeng ikaw na yung mag-manage ng iyong business, no? Kasi eventually guys, hindi pwedeng 20, 30 years, 40 years nandito pa rin tayo sa abroad. Ang intention natin, umuwi ng Pilipinas for good, no? At makasama natin yung pamilya natin, makasama natin yung mga magulang natin, at ma-experience naman natin yung buhay ng ating sariling bansa, no? Kahit na mahirap ang ating bansa, kahit na corrupt ang ibang mga politicians, masarap pa rin na ikaw ay nasa sarili mong bayan, no? So hindi forever na nandito tayo sa abroad. Yung iba siguro pwedeng gusto nila dito sila, pero sa katulad ko na nagnanais pa rin na mag full time umuwi sa Pilipinas, magtrabaho ng konti tapos magbakasyon, ito yung isa sa mga posible na maging source of revenue natin habang nasa Pilipinas tayo, o pag nag-for good na tayo sa Pilipinas. Yun lang guys, at ako sa tingin niyo ay nakatulong ang video na to sa inyo, at sa tingin niyo nag-agree kayo, bigyan niyo ako ng thumbs up. At kung sa tingin niyo nakakatulong at gusto niyo yung mga ganitong klaseng video, please subscribe and click the notification button para sa mga susunod nating mga video. Yun lang, maraming salamat, God bless, and see you all sa susunod nating video. Bye bye!